Okay, so sa video na to, pag-uusapan natin yung pinakabagong tablet ng Tecno. Ito yung MegaPad 2 na may mga features na specially designed for students. Pero syempre, para sa lahat, itong tablet na to, kahit pa sa productivity natin gamitin, pwedeng-pwede dahil sa magandang display at malaking battery capacity. Lahat yan pag-uusapan natin, pero doon muna tayo sa presyo. So itong MegaPad 2 ay mabibili natin sa dalawang configuration. Yung 128GB, ito nakikita nyo ngayon, na pwedeng maging 12GB of RAM dahil sa 6GB na extended RAM ay 16,999 pesos. Pero meron pa tong 8256GB na pwedeng maging 16GB of RAM dahil sa 8GB of extended RAM, 19,999 pesos. Pero syempre, choose wisely pa rin kasi ang titingnan talaga natin ay yung physical RAM. So, mas maganda kung yung 8256GB yung bilhin natin para mas future-proof yung specs niya compared dun sa pinaka-base na variant. Pero syempre, depende yan sa needs natin. At kailangan niyong tandaan na kapag bumili kayo ng MegaPad 2, meron na siyang kasamang Bluetooth keyboard. Pakita ko rin to sa inyo maya-maya lang. So ito yung box ng MegaPad 2 at makikita natin dito yung tatlong color options na pwede natin pagpilian plus yung ilan sa pinagmamalaki ng Tecno sa tablet na to. So meron na tong Tecno AI, DTS speakers, WPS at yung 4G capability. Marami rin kasi mga Android tablet ngayon na ganito rin yung presyo, kaya lang Wi-Fi lang yung maibibigay sa atin. If ever na walang Wi-Fi dun sa pupuntahan natin, meron pa tayong LTE or pwedeng lagyan ng SIM. Pero hindi lang yan. Makikita nyo dito sa ilalim ng box yung ilan pa sa pinagmamalaki ng Tecno, kagaya na sinabi ko kanina, yung magandang display, tapos yung kanyang operating system, at ito daw yung first MegaPad na merong iOS. So explore natin yan mamaya. Open natin yung box. Ang una natin makikita ay yung mismong MegaPad 2 na nakabalot sa plastic. So, tanggalin natin to. Tapos, tanggalin natin yung plastic sa harap. Okay, so makikita ninyo yung design ng Tecno MegaPad 2 na uniform na siya dun sa mga phone ng Tecno. Kita niyo yung camera module dito. Isang camera lang naman yan at magandang pang-scan ng mga documents natin. Tapos sa ilalim ng box, tingnan natin yung mga accessories. So syempre meron tayong mga documentations dito. Meron tayong USB-C to USB-A cable, SIM ejector pin, tapos yung ating charging brick na 18 watts na, yung speed at USB. At syempre, gaya na sinabi ko kanina, bubuksan na rin natin itong MegaPad 2 Bluetooth keyboard na kasama kapag binili natin itong MegaPad 2. Wala po tayong pogo pins dito sa MegaPad 2. So, kailangan natin itong i-charge from time to time. And to be specific, makikita ninyo sa ilalim ng box nitong Bluetooth keyboard na aabot siya ng 43 days no, sa isang charge or 125 days sa standby mode. Tapos Bluetooth 5.0 na siya at PC grade typing experience daw may bibigay sa atin kasi 1.7mm yung key travel. So, tignan natin yan. Okay, so ito yung ating Bluetooth keyboard. Meron siyang kasamang ganito. Lalagyan ng pen kung sakali man na bibili tayo. So, ito na siya. Yan. Okay, so protected yung ating tablet. Okay, pati dito sa baba. Tapos igaganyan natin. Yan. Ay magnetic tong ibaba para hindi gumalaw-galaw yung ating MegaPad 2 kapag nakalagay na dito sa case. So ito yung kanyang keyboard at mukhang maganda nga talaga yung feels dahil dun sa key travel niya. Parang laptop keyboard na yung feels kapag nagta-type dito. Tingnan natin yung typing test. So ito yung score natin sa typing test. Nakakuha naman ako ng 42 words per minute. So maganda yung quality ng keyboard niya. Comfortable mag-type dito. Okay, so pag-usapan natin itong mismong MegaPad 2. Umpisahan natin dun sa design. So una ninyo mapapansin dito sa tablet na to, napaka-premium naman ng itsura kasi nga pantay yung bezels natin sa bawat side. Tapos meron tayong pre-installed na screen protector at mapapansin ninyo, manipis lang yung tablet na to, 6.6mm to be exact. Tapos full metal body na daw to, sabi ng Tecno. Meron tayong Bluetooth 5.2 connectivity tsaka Wi-Fi 5GHz. Hindi lang 2.4 GHz, 5 GHz din. At kagaya na sinabi ko kanina, tingnan nyo naman, pwede tayo makapaglagay dito ng isang nano SIM plus isang micro SD card. So, pwede nating expand yung kanyang internal storage gamit yung micro SD card at kaya nito mag-handle ng up to 2TB na micro SD. So, tingnan natin ngayon yung result ng ating speed test. Gamit pa rin yung Gomo SIM at dito pa rin sa studio natin. So, unahin natin ulit yung Ookla speed test. Nakakuha tayo ng 20.9 Mbps na download, 14.7 Mbps naman na upload speed. At dito naman sa Google speed test, 20.9 Mbps yung download, 12.4 Mbps naman yung upload. At panghuli dito sa fast.com, 23 Mbps yung download,
5.4 Mbps naman yung upload. So based dun sa result na nakita natin, hindi sobrang bilis yung LTE connectivity na maibibigay sa atin ng Megapad 2. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi siya kagaya ng ibang mga Android tablet ngayon na walang LTE, Wi-Fi lang ino-offer. Pero at least ito, kung sakali na walang Wi-Fi connectivity dun sa pupuntahan natin, meron tayong backup na LTE SIM na pwedeng gamitin or data connection. So kahit saan tayo pumunta, pwede magkaroon tayo ng internet. Meron din itong tinatawag na One Leap ecosystem, yung sariling ecosystem ng Tecno. So, pwede natin mai-connect dito yung iba pa nating Tecno devices para mas maging productive tayo. Tapos, kagaya sa sinabi ko kanina, meron tayong DTS quad speakers dito. So, dalawa dito sa may left side kapag naka-landscape mode tayo, at dalawa din dito sa may right side kapag naka-landscape mode. At masasabi ko talaga na maganda yung quality ng kanyang quad speakers, hindi po ako nabitin, hindi rin ako nakulangan sa max volume niya. So kung gagamitin natin to for entertainment o kaya kung meron tayong ka-video call, ganyan, or nanonood ng isang estudyante ng mga tutorials, ganyan, talagang mag-e-enjoy kayo sa tablet na to. At makikita naman natin dito sa gilid yung ating volume controls, tapos yung power lock button. Wala po tayong biometrics dito kagaya ng fingerprint scanner, pero pwede pa rin naman tayong mag-set ng password, ng PIN o kaya ng gestures. Tapos meron tayong orange button dito sa ilalim ng SIM tray. So, ang tawag naman dito ay one-tap button. At dito sa settings, pwede nating ma-customize yung action na mangyayari kapag nilong press po natin yung one-tap button. So, by default, naka-set siya to mute or unmute. Okay? Pero again, pwede nating ma-select dito kung ano yung gusto nating ma-open. Pwedeng quick note, pwedeng flashlight, screen recording, at iba pa. Pagdating naman sa display, meron tayong 11-inch 2.5K resolution, 90Hz na max refresh rate, 550 nits naman yung ating peak brightness dito. At nakakatuwa na meron tayong TUV Rhineland certification para sa eye comfort or eye care, lalo na sa mga students, kung matagal nila itong gagamitin. So safe na safe naman yung mata ng mga estudyante dito. At kagaya ng papansin ninyo, pagdating naman sa color reproduction, okay naman tong tablet na to. Wala akong marereklamo sa kanya ng mga discoloration or masyadong bluish, masyadong yellowish yung pagkakatimpla ng Tecno. Okay na okay po siya by default. Pero if ever na hindi tayo masaya sa timpla ng tablet ito by default, meron naman tayo ditong color style. Ayan. Pwede nating timplahin yung kanyang color temperature or pwede nating enable yung eye care, yung sinasabi ko kanina, para mabawasan yung blue light at maingatan natin yung mata natin. Pagdating naman sa screen refresh rate setting, tatlo yung pwede nating pagpilian. Auto switch, standard, or high. Yung high ay gagamitin lang natin kung talagang kailangan po natin ng 90Hz refresh rate sa ilang mga application na compatible dyan. Pero kailangan nyo tandaan na kung yun yung gagawin natin, select natin na lagi siyang naka-high refresh rate, mas mabilis bababa yung battery level. At para naman dun sa mga gagamit sa tablet to for entertainment, makikita ninyo na yung ating wideband security ay level 1. Tapos makakapag-play tayo ng Full HD content dito sa Netflix. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance ng tablet na to. So, meron tayo ditong iOS 16.3.0 out of the box. Android 16 na yan. Tapos yung ating CPU or chipset, ayan o, MT8781 or mas kilala natin as Helio G99. LPDDR4X yung ating RAM at UFS 2.2 naman yung ating storage type. Let's be real, guys. Yung Helio G99 ay outdated na po talaga sa panahon ngayon. Hindi na siya ganun ka-recent, hindi na siya ganun ka-bago. Kilala na po natin yan mula pa nung pandemic. Pero dahil sa sobrang dami ng devices yung gumagamit ng Helio G99, masasabi natin na talagang stable yung chipset na yan. Although hindi ko sinasabi na future-proof yung Helio G99, pero talagang optimized na yan sa karamihan sa mga apps dahil nga sa sobrang tagal na ng Helio G99. At subok na rin yan pagdating sa pagiging tipid sa battery. At yun naman yung isa sa pinaka-importanting factor nitong Megapad 2. Stable, maasahan, lalo na sa mga everyday applications natin, especially kung student ka. At ito yung sinasabi ko kanina na pwede natin madagdagan yung physical RAM, kagaya na lang nitong 6128. Pwede nating dagdagan up to additional 6 GB. So, pwede siyang maging 12 GB of RAM. Pero, ang importanteng tanong ay, makakatulong ba talaga sa tablet na to yung virtual RAM? Tingnan natin yung Antutu scores. Okay, so ito yung Antutu score na nakuha natin kapag hindi po natin ginamit yung virtual RAM or yung MEMfusion. 583,316. Again, very decent. Tama-tama lang para sa mga everyday applications natin. Ngayon naman, ito yung score na nakuha natin kapag ginamit natin yung MEMfusion. So, makikita ninyo, talagang bumaba yung score natin. 581,700 na lang
decent pa rin naman, pero yung point natin, kung makakatulong ba yung MemFusion, hindi po masyado. Makakatulong lang siya para hindi agad maghang yung ating tablet. Kung marami talaga tayong application na ginagamit at once, pero hindi siya makakatulong sa overall performance. Kung hindi naman natin kailangan talaga ng malaking RAM, yung 6 GB or yung 8 GB ay enough na, huwag nyo nang gamitin yung MemFusion. At kagaya ng sinabi ko kanina, may mga apps, features, ang Tecno na inilagay dito sa Megapad 2, exclusive yan, na makakatulong sa mga students. At yan yung tinatawag nilang learning materials. Okay, full version ng mga apps, walang ads na lilitaw, so safe na safe sa mga students. For example, itong Learn App application, so kapag inopen natin yan, ito yung mga options niya. Pwede tayong mamili ng subjects. Yan, merong Filipino, Math, English, Science, History, at iba pa. Tapos, tingnan natin tong Explore. Ayan, marami pa tayong mga bedtime stories or books na, audiobooks na pwedeng i-play. Tapos, merong mga brain games dito na pwedeng gamitan ng mga students or ng mga bata. So, halimbawa, English subject, yung gusto nating matutunan ng anak natin. Ayan, meron dito. Meron din namang tinatawag na Hi Tutor na application. So, ito naman ay para matutong makinig, magsalita, magbasa, at magsulat yung mga bata. Thumbs up sa Tecno kasi nag-effort talaga sila na maglagay ng ganitong application ng libre, full version, walang ads, dito sa Megapad 2 para magamit talaga ng mga students. Tapos meron pa tayong multitasking capability dito. Pwede natin gawing floating window yung isang application kagaya niyan. Or habang naka-open yung floating app, pwede pa tayong mag-split screen. So sa kabila may isang application, sa kabila din meron. So in total, pwedeng multiple applications yung naka-open at once. Pero kung hindi naman tayo student at gusto natin gamitin to for entertainment, halimbawa magigames tayo, pwede pa rin. Very capable pa rin naman yung Helio G99. Hindi lang natin na-expect na sobrang smooth, sobrang ganda ng graphics pag naglaro tayo dito. Tamang-tama lang din. And yung buong gameplay natin, hindi naman naghang. Wala namang noticeable or napakalaking frame drops na nangyari. Again, casual gaming, basic gaming, light gaming, okay na okay sa tablet na to. At last sa pag-uusapan natin ay yung isa sa pinaka-importante, yung battery performance nitong Megapad 2 kasi kailangan natin yan lalo na kung gagamitin nga natin for entertainment, productivity, or para sa mga student. So meron tayo ditong 8,200 mAh na battery capacity, 18 watts yung kanyang charging speed. At kagaya ng palagi kong sinasabi, para sa mga tablet, yung 10, 11, 12 hours of screen on time good enough no para magstay sa atin ng tablet the whole day. So kapag lumampas doon para sa akin very good ko nang masasabi talaga yung battery performance. So itong Megapad 2 ay nakakuha lang naman ng 14 hours and 17 minutes. So maasahan natin yung battery ng tablet na to. Ngayon pagdating naman sa charging, yung 18 watts sa totoo lang hindi po ganoon kabilis para sa capacity ng tablet na to kasi 18 watts nga lang. So na-charge ko to from 18 to 100% 4 hours and 28 minutes. Para mabigyan kayo ng idea sa quality ng kanyang selfie video, lalo na kung gagamitin natin to for video conference, ito na yon 2K 30fps po, yung pinakasagad na video recording natin dito. At nakakatuwa na kapag naka-landscape mode, naka-center yung ating camera so hindi awkward yung pagtingin natin dito sa tablet habang may kausap tayo. At makikita nyo naman ng quality, very acceptable. Hindi po siya very soft. Hindi rin sobrang wash out na itsura natin. Actually, balance yung liwanag natin, exposure natin dito, no? Ayan, no? So, syempre, make sure pa rin natin na maganda po yung lighting natin sa kwarto. Gagamitin man natin to for video calls. Okay? Ano masasabi nyo? And before tayo magtapos, bago ko makalimutan, pagdating sa software support, hindi po dinisclose ng Tecno kung gaano katagal yung software updates na matatanggap nitong Tecno Megapad 2. However, habang ginagamit ko itong tablet na ito, nakatanggap ako ng updates. Halimbawa na lang ngayon, habang ginagawa natin itong video na ito, kita ninyo, nakatanggap ako ng 722 MB na update. Parang security patch siya, July 1, 2026. Diba, nakakatuwa naman na kahit na hindi dinisclose ng Tecno, makakatanggap naman tayo from time to time ng updates, lalo na security patches. Pero mas maganda pa rin kung i-disclose ng Tecno kung gaano kahaba yung software support na ibinigay nila dito sa Megapad 2. Hopefully, kahit sa Facebook page ng Tecno Philippines, masabi nila yan. Okay, so based dun sa bawat aspect nitong Megapad 2, sa tingin nyo ba sulit siya para sa presyo? Pakilagay dyan sa comment section. Ulitin ko lang yung key selling points ng tablet na to.
para may consider nyo siya kung talagang naghahanap kayo ng tablet ngayon. Unang-una sa lahat, napakaganda po nung display. Nakita nyo naman kanina, 11-inch 2.5K resolution, 90Hz. Pwedeng-pwede sa halos lahat ng senaryo. Kung entertainment man, manonood tayo dito, kung nagbabasa man tayo dito, at lalo na para sa mga student, yung TUV Rain Lens Certification, para sa eye care, eksakto-eksakto yan sa kanila. Isa pa, na nagustuhan ko dito yung yung mga additional applications na inilagay ng Tecno na especially designed for students, tapos yung battery performance niya okay din. Tapos nandiyan din yung LTE capability nito for backup internet natin kung sakaling walang wifi dun sa pupuntahan natin. So, kayo guys, anong verdict ninyo dito sa tablet na to? Pakilagay dyan sa comment section. At if ever na gusto nyo itong bilhin, ilagay ko yung link dyan sa description box sa baba. At maraming salamat sa Tecno kasi sila yung nagpadala ng tablet na to para maipakita ko sa inyo. Okay, so yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.